like that part. He's the master of the sea. Alam niyo ba na every minute na mayroong 18 waves ang ocean? 18 alon. Every minute. Sinong naglagay niyan kundi ang Panginoon? Kaya salamat sa Panginoon. He is not only the master of the sea, but He must be the master of every believer. Okay, open your Bible please in the book of Matthew. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Tayo po ay magsitayong lahat at ating basahin. Matthew chapter 4, basahin po natin ang verse 23 hanggang 25. Basahin ko po ang verse 23. Ang sabi ng Bible, "And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manners of sickness and all manners of diseases among the people." Let's read together verse 25. Go. "And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan." Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa King James Bible, the inspired Word of God. Patawad po sa inyong makasalanan. Pagpalain niyo po kayong pag-aaralan, makita po namin na makita po namin ang purpose why you save us. Dalangin po namin, Panginoon, na ito'y maunawaan ng bawat isa at pahalagahan. Pagpalain niyo po ang lingkod niyong gagamitin sa inyong sarili. Wala akong magagawa unless you use me. I am just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now. Thy name be lifted up. Forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and be seated, please. Ngayong gabi ating pag-aaralan, the essential factors of an effective ministry. Ano yung essential factors para ang gawain ng Panginoon ay maging effective? Uulitin ko po, ito'y gawain ng Panginoon. Apo. Kasi ang sabi doon sa verse 25, "And there followed him great multitudes of people from Galilee, from Decapolis, from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan." Tandaan po natin, wala po tayong pwedeng katanungan sa ating Panginoon na ang kanyang ministry ay very effective. Pag sinabing ministry po yan ay gawain ng Panginoon. From the start of His ministry to the ascension into heaven. Kaya makita natin na 3.5 years ang ministry ng Panginoon ay very much effective na yan po ay nakita po natin maraming buhay ang nabago. Maraming buhay ang nabago sa ministeryo ng ating Panginoon. Kaya yan ay binubuo ng mga taong makasalanan na binago ng Diyos. Huwag nating kalilimutan, kahit na ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay makasalanan pa rin. Pero tandaan natin, yung kasalanan nating magagawa ay hindi rin magdadala sa atin sa impyerno. Kaya dito natin yan babayaran. Tandaan natin, lagi mayroong kabayaran ang kasalanan. Kaya ang sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga po, we strongly believe that salvation can never be lost. Once you are saved forever. Kasi hindi nababata yan sa ating gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoon. Since the day that you repented all of your sin, received Christ in your heart
as your personal Savior, the Bible says that your sins were forgiven and you have eternal life. Ano sabi ng Bible? And they that, yung mga tumanggap sa Panginoon, ay naging miyembro ng pamilya ng Panginoon. Kaya ikaw ay minsan man lang maging miyembro ng pamilya. Kaya salvation is never be lost. Salvation can never be lost. Once you are saved forever. Tandaan po natin na itong crowd na sumunod sa ating Panginoon, ay saan man siya pumunta. Kaya nakalagay po doon sa binasa natin, sa Decapolis, sa Galilee, sa Jerusalem, sa Judea, from beyond Jordan, ay ang kanyang ministry ay very effective. At tandaan natin mga kapatid, ang ministry ay inilagay ng Panginoon sa local church. Kaya makita po natin na since He started the church, eventually they turned the world upside down for Jesus Christ. Kaya sabi doon sa verse na binasa natin, yung verse 25, a great multitudes following Him early in His earthly ministry. Kaya there is no secret having an effective ministry. Wala pong sikreto. Ang gusto natin maging effective ang ministry pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay tingnan lang natin ang buhay ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Kaya yung essential factor of an effective ministry ay makikita natin sa ministry o sa buhay ng ating Panginoon. Kaya ang kauna-unahan na makikita po natin na factor sa buhay ng ating Panginoon, bago po siya nagsimula ng kanyang ministry, the first action na kanyang ginawa ay siya po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Kaya nga, the first essential to have an effective ministry is obedience. Ang Panginoon ang ating halimbawa, because that is the first action that Jesus took when He introduced His ministry to all the world was to get baptized. Nagpabaptize muna siya. Kasi bago siya nagtayo ng kanyang simbahan, siya nagpabaptize muna. At siya naglakad ng ilang miles? 60 miles. That is 96 kilometers. From Jordan to Galilee. From Galilee to Jordan, I should say. Kaya tingnan niyo sa Matthew. Buksan niyo sa Matthew chapter 3. Doon sa verse 13. Ano sabi doon? Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. The only reason that he walked from Galilee to Jordan is to follow. Can you walk 96 kilometers just to follow? That is the real obedience. That's why Jesus Christ must be our example. Jesus Christ as a man, as an example, siya ay naging example, siya dapat maging example, siya naging example ng mga alagad ng Panginoon. And He should be our example. Kaya dapat natin makita yung kahalagahan yan. 96 kilometer, pagpapabaptize lang. Kaya alam nyo, pagkatapos natin mawitnessan ang mga tao, we need to tell them about baptism. Because Jesus walked 96 miles, 96 kilometers, ay dito ilang steps lang, tapos nandiyan na. Kaya magpapagawa nga tayo muli, magpapagawa tayo ng iba, another 2 baptistry. We are looking forward to see more people who are obedient to God. The first step of obedience is to follow in water baptism after salvation. Sapagkat yung baptism hindi nakapaghuhugas ng kasalanan. Kahit na ang tubig na gamitin mo dyan is sterilized, minerals, alkaline, ano pa ang klaseng tubig yan, gaano man yung kalinis, hindi yan makapaglilinis ng ating kasalanan. Sa palang sabi ng Bible, only the blood of Jesus Christ that wash away our sins. Tanging dugo lamang ng ating Panginoon, walang iba. At hindi yan nababago ang doktrina. Hindi yan nababago ang katuruan. That the only Savior is Jesus Christ. Hindi kailangan ng tulong ng Diyos para tayo ay iligtas. Jesus He is God and became a man.
just for your sin and my sin. Can you imagine how important we are before God? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya baptism is ito'y napakahalaga sa mga mananampalataya to shows our obedience. To shows our obedience. Jesus Christ, after he got baptized, siya ho ay nagsimula ng church. Upon this rock, I will build my church. Sino yung mga nabaptize na? Sino nagbaptize sa kanya? John the Baptist. Hindi si John the Catholic. Hindi si John the Kibuloy. Si John the Baptist. Saan galing yun? Heaven. Sent from God, sabi ng Bible. Hindi sent from cathedral. Kundi sent from God. Hindi sinabing sent from Baptist Heritage Bible College. Sent from God. Amen? Kaya napaka-clear po niyan, mga kapatid. Tandaan natin, hindi tayo magkakaroon ng effective ministry if we are disobedient. That's why just to be a Sunday school teacher sa mga bata is a great ministry. Pag ikaw ay involved sa children's ministry, you are involved sa foundation ng Christianity ng mga bata. Kaya sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. Ang nakakalungkot, maraming mga bata na nagsimula sa children's department hanggang sila ay makatapos sa school, hanggang sila ay mabautismo, hanggang sila ay lumaki. Pero ang nakakalungkot, hindi mo na makita simbahan. Kaya napakahalaga ang pag-aalaga ng mga magulang sa mga anak. Don't spoil your children. You need to train them. Yan sabi ng Bible, train up a child. And the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tandaan po natin, kailangan po tayo ay willing sumunod sa anuman gusto ng Panginoon para tayo ay maging effective. Ngayon nagtanong sa akin, paano mo nalaman ang San Pedro? Sabi ko, hindi ko alam to. Kung hindi nasiraan yung tren, hindi ko malalaman kung San Pedro. Marami akong kwento tungkol kay Pedro, pero San Pedro Laguna, hindi ko talaga alam. Pero in God, wala pong accident. At sumunod ako sa kalooban na po. That's why I'm here tonight. Kaya mahalaga yung obedience sa Panginoon. Gusto natin tayo pagpalain, ayaw naman tayo sumunod. Para yung bata, gusto yung lagi may baon, ayaw naman sumunod sa magulang. Gusto maging on time sa school, pero ayaw naman gumising. Kaya maraming mga miyembro late sa simbahan sapagkat ayaw sumunod ng mga aga. We have a specific time that we eat. 9 o'clock na. 9 o'clock is our Sunday school. You need to be in the Sunday school before 9. Wala kang record na late sa school. Wala kang record na late sa trabaho mo. Pero ang dami mong record na late sa simbahan. That shows which is important in your life. Amen? So, obedience. Pagsunod. Mahalaga. Makita niyo marami mga bata, hindi sumusunod sa magulang. Buhay ko, hindi ako sumunod sa tatay ko. Kaya ako'y umalis. Kasi nasabi ng tatay ko, hindi ko malimutan yan. Ayaw mo sumunod sa akin, umalis ka sa bahay na ito. Sinubukan ko. Na-challenge ako eh. Pero after 9 months, bumalik ako. Sabi sa akin, bakit ka bumalik? Susunod na po ako. Tingnan mo, sumunod ako sa magulang ko, nandito ako ngayon. Wala talagang tatalo sa pagsunod. Lalo kung tama ang susundin mo. Akalain mo, mga fraternity, sinusunod ng mga followers. Mga gang, sinusunod ng mga followers. Pero hindi patungo sa kabutihan. Marami na sa loob ngayon ng bilangguan gawa ng pagsunod sa wrong leadership. But Jesus will never take you in the wrong place. God will bless you when you learn to obey. Amen? Sabi ng iba,
Diyan pala sa inyo, grabe ang ang standard pagka bago ka maging choir member. Dapat ganito ka, dapat gano'n. Siyempre naman. Ay hindi ka makapasok sa ibang school pag hindi mo sinunod yung kanilang rules. Pero everybody is welcome. Ikaw ay makinig ng salita ng Diyos, but when you get into the ministry, meron tayong dapat sundin, meron tayong standard. Amen? So, obedience is the first essential. Number 2, having the power of the Holy Spirit or the Holy Ghost is another essential factor of an effective ministry. Alam niyo ba, nung si Kristo binautismuhan, nung si Kristo binautismuhan, tingnan niyo, sabi na sa binasa natin sa Matthew chapter 3. But verse 13, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Ako ang dapat yung bautismo, sapagkat ako naparito sa akin. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Kaya ang bautismo kay Kristo ay hindi wisik, lubog, kasi out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Kaya nung baptism ng Panginoon, nandun yung triune God, nandun yung Trinity. See, sinong binabautismuhan? The Son. Sino yung bumaba? The Holy Spirit. At ang sabi doon, and a voice, and he said unto him, sabi doon sa chapter 3, in verse 17, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son. Whose voice is that? That's the voice of the Father. Pero ang gusto kong makita niyo mga kapatid, kasi ang sunod po ay having a power of the Holy Ghost. Nakita ng Panginoon bumaba ang banal na Espiritu katulad ng kalapati. Mahalaga po ang work ng Holy Spirit sa buhay natin. Mahalaga po yan para tayo maging effective. Mahalaga yung fullness of the power of the Holy Spirit. Alam niyo, minsan gusto natin maging effective kasi minsan ang mga Kristiyano gustong daanin sa talino, sa tinapos niyang karir o sa Tandaan natin, pag tayo pumunta ng simbahan, ang purpose natin ay hindi mo hahanapin yung pinag-aralan mo. Ang hahanapin mo ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo. Hindi ka gagamitin ng Panginoon because of your education or of your rank or anumang mayroong ka, or because of your wealth, or because of your personality. Peter was only a fisherman, but he is the only apostle that preached one sermon and 3,000 souls got saved. Kaya mahalaga yung power ng Holy Spirit sa buhay natin, mga kapatid. Kaya kung gusto mo maging effective Sunday school teacher, you need to beg on the power of the Holy Spirit. Ang kailangan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tutulungan tayo niyan, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan. You cannot be an effective in the ministry without the power of the Holy Spirit. You will be powerless. You might be talented, but you will be powerless. Kaya tingnan niyo sabi ng Bible doon sa Acts. Ang sabi ng Panginoon sa church. Sa Acts chapter 1 and verse 8. Ang sabi ng Bible sa Acts chapter 1 and verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. That is the baptism of the Holy Spirit in the church. To empower the Holy Spirit empowered the church. Kaya sabi ng Bible ay, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mahalaga po yun. Ikaw ang nakakaalam niyan.
Pag ikaw in-empower ng Holy Spirit, hindi po ang ibig sabihin, pag ikaw in-empower ng Holy Spirit, ay sa Pentecostal, matutumba ka. Wala kang power nun. Pag ikaw in-empower, matibay ka, matatag ka, at anumang bagay na pagsubok dumating sa buhay mo, because of the power of the Holy Spirit, He will help you. Ganun po ang ibig sabihin yan. Kaya ang church ay matatag. Well, sabi ng iba, bakit yung iba ay, oo, yung iba, pero hindi po yun nawawala. Kaya pagka trace back mo ang church na itinayo ng Panginoon from the beginning until now, hindi yan nawawala. Sapagkat ang Panginoon ay mayroong promise dyan at yan ay empower ng Holy Spirit. Ano sabi ng Bible doon sa Zechariah chapter 4 and verse 6? Zechariah chapter 4 and verse 6. Ang sabi ng Bible, then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord of hosts. Hindi siya, kahit na ikaw yung gagaling mo sa self-defense, hindi ho yan ang batayan para ikaw ay i-bless ng Panginoon, para ikaw maging effective. Ang nakadepende tayo sa power ng Holy Spirit. Maraming ngayon, kasi ngayon binabago na eh. Kaya ang simbahan, maraming simbahan yun na i-influensya ng mundo, kamunduhan. Dati-dati wala namang yung electric guitar, drum sa loob ng simbahan. Para daw ma-attract yung mundo, ay kailangan meron kang mga electric guitar sa mga drums. Saan yun? Akalain mo yan? Ang iyong i-influensyahan yung mayroon sila. Ang i-influensya mo yung wala sa kanila. Kaya they try to modernize the church. Hindi ganon. Ang wala sa mundo ay ang katiyakan ng langit. Kaya nga ang Panginoon ay nagtatag ng simbahan to take the gospel out. To reach the world for Jesus Christ. That's the main purpose. Not to politicize, not to modernize the church, but to evangelize the world. Kaya ang power ng simbahan, hindi politics. Ang power ng simbahan, hindi modernized, kundi ang power ng simbahan ay Holy Spirit. Kaya nga bawat isa ay tayo tiyakinakin, tayo naririto because we want to be empowered by the Holy Spirit through the Word of God. Kaya maraming mga tao nagbabaksal, hindi nila alam. Salita ng Diyos, kinalimutan na nila. Memorize yan dati. Wala akong masama mag-memorize yung salita ng Panginoon. Kailangan nga natin yan eh. See? Kaya, ang una po, obedience. Pangalawa ay having the power of the Holy Spirit. We need to be filled. There's no substitute for the filling of the Holy Spirit. You cannot have an effective ministry without the fullness of the Holy Spirit. Kaya nga, I am asking every time, you need to pray for the preacher. Pray and pray and pray. Even he is preaching, you can pray for him. That God will always empower him. See? Because we depend on God's power. Si John the Baptist, sent from God. Kaya sabi ni John the Baptist, ikaw, Panginoon, naparito sa akin. Ako ang bautismuhan mo. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw ang may authority. You are sent from God. Bautismuhan mo ako ngayon. Marunong si Kristo ang kumilala ng authority na galing sa Diyos. And then number 3, yielding to the leading of the Holy Spirit is essential factor to have an effective ministry. Tandaan po natin na dapat po ay tayo mayroong pananampalataya na ang banal na Espiritu lagi ang naglilid sa atin. Kaya nga, pag sinabihan ka, inassign ka ng pastor na, siyempre, pag ang pastor ay maayos, ipag-pray niya kung sino yung i-assign niya.
Iaasahan niya magsungilid, iaasahan niya na mag-usher, iaasahan niya. Kaya maging mga ushers, meron tayong standards. See? Kaya, ibig sabihin, pag kinausap ka ng pastor mo na ikaw ay mag-lead sa ganitong, magpasalamat ka, may tiwala ang Panginoon sa iyo. It's a privilege, not a burden. Amen? Okay, kahit na mag-send out ng missionary, tingnan niyo sa Acts chapter 13. Tingnan niyo, yung leading ng Panginoon. Acts chapter 13. Verse 2. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Makita niyo yan, mga kapatid. Kaya ang unang pinuntahan ni Paul na lugar sa ministry, Cyprus. Kaya leading yun, leading ng banal na Espiritu. Kaya binigyan ka ng Panginoon talent, may boses ka. The Lord entrusted you a good voice. Anong leading ng Panginoon sa iyo? Hindi para sumali ka doon sa mga programa sa show, kundi yan ay magamit mo sa Panginoon. Meron kang talent sa music, involved in the music ministry. Leading ng banal na Espiritu. Ngayon, ang nakakatuwa, itong mga missionary natin, Pastor, wherever ako'y naniniwala, saan nyo man kami i-assign, ay doon kami punta. Yan ang leading ng banal na Espiritu sa buhay namin. Maganda po yung, kaya tingnan nyo, bakit, kung titingnan nyo, bakit kaya maraming mga Kristiyano na ginawa na natin 9 o'clock yung Sunday school, ang dami pa rin late. At yung mga late, nung 8:30, late pa rin yung 9 o'clock. Kaya kahit gawin mo yan ng 11:30, late pa rin yung mga yan. Ano kaya kung maging sistema ng Diyos, lahat ng mga latecomers, late din pagpunta sa langit? Sabi ko doon sa Mexico, kasi we are ahead of 15 hours. Sabi ko, when the rapture comes, you'll be late for 15 hours. We'll be ahead of you. Pero hindi naman ganun sabi ng Bible eh. We'll go the same time. See? Kaya hindi yung oras natin ang batayan, kundi oras ng Panginoon. Yun ang hindi ko maintindihan. No? Yung talaga hindi ko maintindihan sa mga Kristiyano. Ano ang nagli-lead sa kanila? Pag sa church like, pero pag may outing nga, sabi mo, 4 o'clock in the morning, lahat ay libre, pambihira. Alas 3, nandyan na yung mga yan. Lalo pagka Bible student, amen. Ha? Mahalaga po yung leading. Kaya makita nyo ang Panginoon, nung siya ay tinukso, anong ginamit ng Panginoon? The leading of the Holy Spirit. Basahin sa Matthew chapter 4. Tingnan nyo. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 and from verse 1, then was Jesus led up the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command this stone be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word
that proceeded out of the mouth of God. Kita yung leading ng banal na Espiritu. Now, tandaan natin, ang leading ng banal na Espiritu is through the Word of God. Because the Word of God is the sword of the Spirit. Kaya nga tayo naniniwala, ang King James ay inspired. Maraming may pastor magsasabi na pag naniwala kayo ng King James ay inspired, kulto yan. Pero yun ang gamit nila. Sino ngayon ang kulto? See? Kaya marami, we are on the last days. Yan sabi ng Bible, perilous times shall come. Kaya magpasalamat tayo na tayo nananatili pa rin sa salita ng Diyos. Kasi ang diablo talaga babaguhin salita ng Panginoon. Doon pa sa Garden of Eden, binago na. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng bungang kain na yun. Kapag kayo kumain, tiyak na kayo'y mamamatay. O ano sabi ng diablo? Baka kayo mamatay. Doon pa lang binago na yung King James. Alam mo yan? Kaya, nire-revise, ilang revision na mayroon ngayon ang Bible. Alam mo yung mga nawawala na salita? The word God itself. The word Holy Spirit. See? Binabago. Kaya doon tayo sa hindi nagbabago. Yung katuruan ng kaligtasan ay wala sa simbahan, wala sa reliyon, kundi na kay Kristo lang. Since we started the ministry here until now, we are not planning to change it because it's from the Word of God. Amen? And then look at in verse 5. Then the devil taketh him up on the holy city, and seated him on the pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give the angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest any time thou dash thy foot against a stone. Ano sagot ng Panginoon? Verse 7, It is written, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Anong ginawa ng diablo? And again, the devil taketh him up into an exceeding... Nung sinabi ng Panginoon, umalis siya. So the devil taketh him up again into the exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdom of the world and the glory of them, and saith unto him, All these things will give thee if thou shalt fall down and worship me. And Jesus saith unto him, Get this, Satan, get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and only shalt thou serve. Then the devil left him. So naniniwala ang diablo na si Kristo ay Diyos. Kasi yung sinabihan na ang mag-worshipin mo lang Diyos, umalis siya. So naniniwala si Kristo ay Diyos. Ay kung yung diablo naniniwala na si Kristo ay Diyos, tapos hindi ka naniniwala, mas matindi ka pa sa diablo. Kala mo yan? Kaya, mga kapatid, ang sabi din sa verse 12, Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. Makita natin dito, mga kapatid, na leading of the Holy Spirit is very important. Kaya tingnan nyo, ang Panginoon, nagtakda na nga siya, upon the first day of the week, you need to be in the house of God. Salita ng Diyos yun eh. Ano sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10, verse 25? Huwag pabayaan ang pagkakatipon. Pag pinabayaan natin, kasalanan yun. You are not following the leading of the Holy Spirit through the Word of God. Makita nyo, si Philip. Si Philip, mga kapatid, he traveled. From where? He traveled, Philip, he traveled from Ethiopia. Meet the Ethiopian eunuch. Yung Ethiopian, minute niya po yun. At kasi sarado yung, siguro church sarado, tapos pinagpo ni Philip,
at yung Ethiopian eunuch ay nasave at nagpabaptize pa nga. And then he returned to Ethiopia and God used him to change Ethiopian to Jesus Christ. Mahalaga mga kapatid yung leading ng banal na Espiritu. Sa buhay natin, mahalaga po yan. Ano sabi ng Bible sa Galatians chapter 5? Galatians chapter 5 and verse 16. Then I say, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Anong sabi ng Bible? Sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against that there's no law. Kaya ating makita mga kapatid na yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin through the work of the Word of God. Kaya mahalaga yung nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ. But liveth in me in the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I am crucified with Christ. Pag ikay crucified ng Panginoon, abay, wala ka nang magagawa. You are dead in sin. See? Kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Kaya sabi niya sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya makita natin yung result at saka yung effectivity ng salita ng Diyos sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Number 4, the knowledge of the Scripture is essential factor of an effective ministry. Mahalaga po yan, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon. Jesus used the Scripture to defeat Satan. Yun lang ang ano niyan eh. Yun lang talo. Kaya nga kailangan tayo ay filled for us. You cannot be filled with the Holy Spirit if you are not filled with the Word of God. Because the Word of God is the sword of the Spirit. Kaya sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself. Approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. All Scripture, chapter 3, verse 16, is given by inspiration of God. It is profitable for what? Doctrine. Ano yung doctrine? Katuruan. See? For reproof, for correction, and righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Psalms 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Tandaan, itong kailangan natin mga kapatid para lagi tayong excited sa gawain ng Panginoon because you know the Word of God. Well, the reason that we need the knowledge of the Word of God para pag may dumating anumang bagay sa buhay natin, may i-apply natin. Kaya there's nothing wrong na mayroon kang memorize ng Word of God. Kasi kahit na ipagbawal pa yung salita ng Diyos, kung ang puso mo puno ng Word of God, mapapagtagumpayan mo yan. May nabasa ako sa Facebook. Nakita ko sa Facebook. Sa Nicaragua, nowadays, grabe ang torture sa mga Kristiyano. Pinapaso sila. Naka-short lang sila, tapos badbaro, tapos nakapiring. Tapos pinapipila, pagkatas iniisa-isa. May sindi yung may apoy. Doon sa Mexico, pumasok kami doon sa museum. Yan ang lugar na tortured talaga yung mga Kristiyano. Spain and Mexico. Alam mo kung sino nagtutorture? Yung mga Spaniards. Yung dila, pinuputol. Pagkatapos doon sa parang ruleta, nakagapos doon. Tapos paikutin yun. Pagkatapos may apoy sa ilalim. Ano kaya? Kung tayo yun, sabihin sa'yo, ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Pag sinabi mong anak ng Diyos, doon ka sa ruleta. Paikutin.
Anak ka ba ng Diyos? Baka sagutin mo, dati po. Pero tandaan natin, mas terribling kaparusahan ang ibibigay ng Diyos sa mga taong nagpaparusa sa mga anak ng Diyos. There is always wages for sin. Yan ang hindi dapat natin kalimutan. Kaya dapat ay pag-aralan natin, dapat meron tayong knowledge from the Word of God every day para hindi tayo. Tingnan nyo, bakit ang Kristiyano nagbabackslide? Kasi kinalimutan nila yung knowledge na inilagay ng Diyos. Can you imagine, lumaki ka sa Christian home? Tapos every Sunday, nasa church ka. Pagkatapos, inattract ka lang ng mundo, nadala ka na. Bakit? Hindi mo ini-apply yung knowledge mo. Salita ng Panginoon. Maraming Kristiyano mga ganyan. Memorize nila ang Malakay 3:10, pero walang nagagawa. Kita mo na? Just, tingnan mo, naging silensyo. Mga kapatid, knowledge of the Scripture. Kaya, tingnan nyo, pagka tayo nagka-counsel, anong ating kina-counsel lagi? Word of God. Because Word of God is always final. That is our final authority. Kaya kausap ko doon sa Singapore about the assurance of salvation. Sabi ko, tingnan nyo, sabi ng Bible, once you are saved forever. What did you receive when you repent all of your sin? What did you receive? Receive Jesus Christ. So you have Jesus Christ. Sabi sa 1 John chapter 5, verse 13 o 12, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Meron akong member nun sa Kamalig Albay na akala niya, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Kinaroroonan ng anak, akala niya, dadamihan niya ang anak para maghahaba ang kanyang buhay. Kaya ang dami nilang anak. Walang private interpretation yun. Ang anak doon ay si Kristo. Sapagkat si Kristo ang ating buhay na walang hanggan. Kaya once you receive Christ, you have eternal life. Pag sinabing eternal life, endless life. How do you know? My Bible tells me so. Kaya kung mayroon tayong Word of God sa ating puso, mga kapatid, anumang oras dumating ang kalaban, meron tayong isasangga sa Kanya. It's a powerful sword. Amen? And the last one. Ano yung una, mga kapatid? Obedience. Essential for effective ministry. Ano yung pangalawa? The power of the Holy Spirit or Holy Ghost. Number 3, yielding to the leading of the Holy Spirit. Number 4, knowledge of the Scripture. And number 5, the last, your favorite points. The last, soul winning is essential factor of an effective ministry. See, alam niyo ba, pagkatapos na si Kristo ay tinokso ng dyablo, anong ginawa niya? Nag-soul winning siya. Yan ang ginawa niya. Soul winning ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya, you cannot be effective for Christ without being a personal soul winner. Tandaan natin, maganda yung mayroon kang alam ng salita ng Diyos. Pero alam sabi ng Bible, there is joy in the presence of an angels for one sinner that repented. Isang kaluluwa lang ang maligtas ay ang nasa presensya ng angel. Who is in the presence of the angels? God. You want to make God happy? You need to win soul. Kaya mga kapatid, napakahalaga na magkaroon ng personal soul winner. Ang kailangan po sa atin, kung gusto natin makakita ng hundreds of souls saved and hundreds of souls following in water baptism, we need to be a soul winner as a church. Huwag natin kalilimutan, kaya ka na-save, gawa ng soul winner. See? Maraming mga simbahan, ipagmamalaki nila yung kanilang kayamanan, kung ilang milyon meron silang pera sa bangko. Ano mo yun? Pag nag-rapture, iwanan mo yan. Sino magpapadala sa'yo ng thank you card? Antichrist. Padala ka ng thank you card.
Tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. At ang maiipon natin kayamanan sa langit ay mga kaluluwa ng taong naliligtas. At sasabihin siya, thank you, sir! Kaya ako nandito because you gave me the assurance of heaven from the Word of God. Napakaganda nun, mga kapatid. Kaya gusto natin, dapat makita natin ang importansya ng mga nabanggit na mga factors, essential factor para tayo, mga kapatid, ay maging effective sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, maraming simbahan na ngayon na talagang, sabi ko nga, ako, personal ko, pag ang ministry ng pastor niyo dito ay hindi na naging effective, I'm going to retire. I'm going to resign as a pastor. Because God's design for every believer is to be an effective in the ministry. Kaya tingnan, kung kayo'y matagal ng miyembro, tapos wala pa kayong ministry, what are you doing? Hindi lang ang purpose ng Panginoon tayo iligtas. Kasi kung yun lang ang purpose ng Panginoon, after salvation, diretso na tayo sa langit. But why we are still here? Because God wants to use you. Not just want to use you, but God wants you to be an effective in the ministry that God entrusted to you. Si Pastor Kevin Wynn, 69 siya ngayong November. 40 years ang ministry nila. Can you imagine kung anong... ako'y nagpapasalamat sa kanya. Siya'y bunga ni Dr. Hiles. Doon siya nag-graduate. Pero never na siya nakipag-compete kay Dr. Hiles. Hindi mo maririnig. Ngayon mo lang maririnig kung anong mayroon sila. That's a good attitude. At saka ang kagandahan po yun, lahat ng kanyang miyembro ng pamilya. At ang pinakasaludo ko sa kanya ay he knows the language. Pinakang mahalaga, alam mo yung lingwahe. Kasi kung alam mo yung lingwahe, ang wiwitnessan mo, parehas kayong lingwahe, madali kayong magkaintindihan. Yung Mexico, minahal nila ang lingwahe nila, walang ibang lingwahe doon. Pero doon natin talo sila. Tayo, English, kakaintindihan. Chinese, ni hao, kakaintindihan. Pero sila talagang zero. Sabi ko, no habla Espanyol. Mi habla, poquito. Kaunti lang. Kung sa Bisaya, gamay lang ba? Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi ko, look at this church. Sabi ko nga, kung nakilala ko siya nung ako'y 40 years old, wow. 1996, when first time I saw the ministry of Dr. Hiles, tandaan natin mga kapatid, ang Diyos nila, Diyos din natin. Kaya lang sila ay mas naging effective. Kaya walang masamang mag-imitate ng tama. Ang maraming kabataan ngayon ang ini-imitate ay yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya, ang nais ng Diyos maging effective tayo. Ano yung ministry mo ngayon? Kaya nga itong ating Ministry Involvement Conference, napakahalaga nito. Kaya mayroon tayo nito. Saan ka gagamitin ng Panginoon? Saan ministry? Kung ang busis mo naman ay 120, huwag mong ipilit sa choir. Pero pwede kang maging miyembro. Huwag ka lang kakanta. See? Doon nga yun. Doon ka aanohin ng Panginoon. Saan kang area ng ministry? At doon ka magiging effective. Pero kahit na anong ministry mo, ang ministry ng soul winning, hindi para sa lahat. Na dapat yan ang pinaka-main thing natin. Kasi mga kapatid, bawat isa sa atin, lahat tayo magsusulit sa Panginoon. Kaya it is the job of the pastor to teach the people, to teach the members. How can we serve God effectively? Napakahalaga niya mga kapatid. Tayo po magstayong lahat, please.
Okay, wala na ang Panginoong usap sa puso natin, mga kapatid. I want to be an effective in the ministry that God entrusted to me. Kung ikaw ay wala pang ministry, think about it. Saan akong ministry pwede mag-join? Panginoon, please convict me. In what ministry do I need to get involved? And be useful. Napakaganda mga kapatid, wala nang pinakamagandang buhay kundi yung buhay na ginagamit ng Panginoon. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Isa lang buhay natin. Lalo kayo mga young people, mga bata pa kayo, my goodness. You have enough more strength para ikay gamitin ng Panginoon. Minsan nararamdaman ko na yung yung hindi na masyadong bata. Ha? Merong desire pero hindi mo na magagawa nagagawa mo nung kabataan pa. Kaya nga, young people, while you are still young, use your strength. You can be effective if you will be obedient. You can be effective in the ministry if you yield yourself in the power of the Holy Spirit. Yun ang pinakamaganda magagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon.